May $1,000 kang pambili ng bagong luxury compact sedan. Ano tinitingnan mo? BMW 3 Series o Lexus IS sa 2026. Na-drive at na-review ko na pareho, mahal ko rin pareho, pero magkaibang dahilan. Ngayon, gusto kong talakayin ito, ibahagi ang detalye, problema, pagiging maasahan, pagbaba ng halaga at karaniwang sira ng bawat sasakyan. Kung namimili ka ng luxury na sasakyan at di sigurado kung alin pipiliin, sa dulo ng video na ito, malalaman mo na ang hinahanap mo. Tara, simulan na natin. Maikli ang buhay para sa boring na sasakyan. Una sa lahat, gusto kong sabihin na ang $1,000 ay hindi sapat para makabili ka ng isang M340 inang BMW. Limitado lang sila sa 330 gamit ang B48 turbocharged na 2 litro 4-cylinder engine. Samantala, isa na lang ang natitirang IS model ng Lexus. Ang IS350, malaki nang inimprove, binago, inayos at nirefresh kung gusto mo. Wala na ang IS500 at ang IS300 ay wala na rin. Kaya sa totoo lang, ang natira na lang ay ang BMW 330 at ang Lexus IS 350. Ang IS 350 ng Lexus ay may naturally aspirated na 3.5 litro na V6 engine na gumagawa ng humigit kumulang 311 horsepower at mga 280 pound-feet ng torque. Nakakabit ito sa 8-speed automatic transmission para sa rear-wheel drive. Kung gusto mo ng all-wheel drive, mag-upgrade ka at 6 na speed automatic gearbox lang ang meron. Ihambing mo yan sa BMW 330 inang 2026. Pwede kang pumili ng all-wheel drive, rear-wheel drive at 8-speed ZF automatic transmission na isa sa pinakamagandang automatic sa industriya. Ang 2-liter turbo mild hybrid system ay may 255 horsepower at mas mahalaga 275 foot-pounds na torque. Mas mataas ito ng 15 pound-feet kaysa sa Lexus at mas malawak ang saklaw nito. Hindi ito kasing linear at mas malakas ang hatak sa mababang revs. Nagsisimula ang Lexus IS350 sa $47,000 at fully equipped sa F-Sport trim na all-wheel drive. Talagang umaabot sa $50,000 ang pinakamataas na presyo nito. Ihambing mo yan sa BMW 330. Nagsisimula ito sa humigit kumulang $8,000 hanggang sa mga $50,600 at $75 sa all-wheel drive format na marahil ang pinakamagandang paghahambingan. Piliin mo ang all-wheel drive sa parehong modelo para sigurado kang panalo. Habang dinaragdagan ng option, tumataas din ang presyo ng BMW kaya pwede kang gumastos pa ng kaunti. Ang Lexus talaga ay hindi masyadong malawak ang pagpipilian. Hindi ganun karami ang mga features, upgrades at options. Pero kahit ganun, pareho silang maganda ang performance. Anong klaseng performance? Batay sa karanasan ko, ang BMW 330 ay mas magaan kaysa 340 dahil kulang ito ng 2 cylinders. Mas maganda ang weight balance nito at ang 0 to 6 ay naaabot sa loob lang ng 5.3 segundo. Siyempre, lahat ng yon ay dahil sa 255 horsepower at mga 275 pound-feet ng torque. Based sa aking karanasan, ang BMW ay mas matalim, mas crisp, mabilis mag-turn at mas mabilis talaga. Kahit na may all-wheel drive system, mas maliksi pa rin ang pakiramdam nito. Isang bagay na akin. Napansin ko sa karamihan ng BMW parang may dalawang personalidad. Ngayon, kamangha-mangha ang tuning at suspension tuning ng maraming BMW. At ang dahilan kung bakit ko nasabi yon ay dati, alam mo yon, kung gusto mo ng hardcore na kotse na maganda sa track, na mahusay talaga, kailangan mo talagang piliin yung kotse na yon at walang kompromiso. Magaspang at hindi pino ang takbo ng kotse. At pagkatapos, may isa pang paraan. Ang tanging paraan para makuha mo yung malambot at komportableng biyahe ay kumuha ng kotse na parang 5 Series o isang simpleng kotse na parang pinasimple lang tapos magiging magaan, relaxed at chill ang pakiramdam. Pero ang mga modernong BMW, lalo na ang 3 Series, ay mas maganda na ngayon. Ang 3 Series na yon ay parang 5 Series noong 10 taon na ang nakalipas. Kung magiging tapat ako sa paraan ng suspension tuning nila ngayon, Magaling talaga sa. nagbibigay ito ng tamang sporty na pakiramdam at sapat na feedback sa manibela. Electric steering nga ito dahil matagal nang tinalikuran ng BMW ang hydraulic rack. Ang katotohanan ay napakaganda ng handling nito. At galing pa ako sa isang Ferrari 296 na may electric steering din. Hindi ako magpapanggap. Ramdam mo talaga ang direktang tugon nito. Maganda at maihahambing ang pakiramdam ng manibela nito. Mas buhay ang pakiramdam sa BMW. Mas ramdam mong buhay ito. Ang bilis ng takbo at kahit na mas kaunti ang horsepower nito, yung torque ang nagpapabilis dito mula sa paghinto. At yung torque na yon ang tuloy-tuloy na nagpapagalaw dito.
Kaya mas mabilis at mas matalim ang 0.6 sa BMW at mas responsive pa kaysa maniwala ka man o hindi sa isang naturally aspirated na V6 engine sa Lexusland. Mayroon talaga yon na 311 horsepower at 280 pound-feet lang ng torque. Dahil ang 0 hanggang 60 ng Lexus ay nasa 5.5 segundo rin, kaya bahagyang mas mabilis ang BMW. Sa kabuuan, mas matalim, mas agresibo at bahagyang mas mabilis ang BMW, habang mas makinis, mas malambot at mas pino ang Lexus. Mas maganda rin ang tunog ng tambutso ng Lexus. Oo, tama. Talagang tunog na tunog, di ba? Habang pinaikot mo ang linear power band ng Lexus, 350 napakaganda ng ungol nito. Naturally aspirated ito, kaya hindi pinipipigil ng mga turbocharger ang tunog. Sa BMW, dahil sa turbo, nagkakaroon ito ng dagdag na tunog na parang nababalutan, kaya di kasing ganda ng tunog. Sa personal kong karanasan sa B4 na putwalo, medyo mas tunog pilit ito. Samantalang ang Lexus ay mas tunog makinis. Para sa iba, mahalaga ang makatipid sa gasolina dahil mataas ang presyo ngayon, $2 kada litro dito. At talagang hindi na matiis. Kaya ang pagkakaroon ng sasakyan na mas matipid sa gasolina ay talagang may saysay. At nakakagulat, mas matipid pa sa gasolina ang BMW na may rating na 26 hanggang 28 milya kada galon sa lungsod kumpara sa 19 hanggang 20 milya kada galon lang sa lungsod. Ang BMW ay umaabot ng 35 milya kada galon sa highway, habang ang Lexus ay 28 milya kada galon lang. At bawat isa sa mga milya kada galon na yan ay talagang may epekto dahil ang pinagsamang fuel economy ay 31 kumpara sa 23. At syempre, ang BMW ang lamang. Ito ay isang 2 litro na 4 na silindrong turbo. At habang ang mga turbocharger ay makakatulong sa iyo na kumonsumo ng mas maraming gasolina kung talagang gigil ka sa pagpapatakbo. Karamihan sa mga tao na nagmamaneho araw-araw sa trapiko at hindi laging apak sa gas ay mapapansin na mas maganda talaga ang BMW pagdating sa fuel economy. Kaya makakatipid ka ng pesa sa katagalan. Alam natin na mas mabilis, matalim, mabilis mag-accelerate at mas tipid sa gasolina ang BMW. Kaya siguradong pipiliin mo ito, di ba? Mas mataas talaga ang reliability ratings ng Lexus. Ayon sa RepairPal, karaniwang may 2.5 sa 5 bituin ang BMW 3 Series at halos 3.5 sa 5 bituin ang B58 na halos magkapareho lang. Nagsisimula akong pagdudahan ang mga rating na yon. Ang Lexus ay may 4 sa 5 bituin, sabi ni RepairPal, habang may ibang ratings din ang Consumers Reports. Alam natin, umaangat na ang BMW at nalalampasan na ang mga brand tulad ng Acura at Honda na dati nating pinagkakatiwalaan. Iniiwan na ng BMW ang lahat ng iyon at nakikipagsabayan na ngayon sa Toyota at Lexus sa lahat ng aspeto. Mas gumaling na talaga ang BMW. Ayon sa Consumers Reports, laging mataas ang ratings ng Lexus habang may ilang bagay namang dapat isaalang-alang sa BMW. Nakadepende ito sa make, modelo at taon. At alam mo, ang BMW bilang kabuuan ay hindi naman talaga kilala sa pagiging pinakamaaasahan, lalo na kapag pinag-uusapan ang mga V8 o ilan sa mga lumang inline 6. Pero simula nang dumating ang B48 at B58, lahat mula 2,200 hanggang 21, talagang mas gumanda na ang lahat. Napansin mong nalalagpasan na nila ang maraming kakumpetensya. Gusto mo ring gamitin ang kotse mo ng 4 o 5 taon. Iniisip mo, magkano kaya ang magiging depreciation nun? Magkano ang lugi ko kung ibenta ko ito? Sa 5 taon, halos 40% lang ng orihinal na halaga ang mababawas sa Lexus. Samantalang ang BMW, nawawala ang 50 hanggang 55% ng orihinal na halaga nito, kaya kailangan mo pang gumastos. Mas maganda rin ang fuel economy ng BMW. Nabawi rin ang ilang gastusin sa natipid sa gasolina. Maaring malugi ka sa depreciation ng BMW, pero sa 5 taon, mababawi mo rin ito sa natipid mong gasolina. Hindi pa kasama na mas maganda ang performance ng BMW at mas responsive at mas masarap itong imaneho. Ngayon, lahat ng sasakyan ay may maintenance na gastos at lahat ng sasakyan ay nasisira rin. Mga preno, starter at water pump, karaniwan na yan sa lahat ng brand. Kaya pag-usapan natin ang mga madalas na sira ng bawat brand. Sanay na ako magbayad sa gastusin ng mga German na kotse tulad ng BMW, Mercedes at Audi. Kaya alam ko ang aasahan. Marami ang hindi at mahal talaga. Napalitan ko dati ang water pump at thermostat ng N54, BMW 335 ko. Ilang taon na ang nakalipas. Yung pyesa lang umabot ng $1,400. Ako mismo ang gumawa nun, inabot ako ng 7 oras sa driveway. Kung ipapagawa mo sa talyer, baka abutin ng $3,000 pataas ang gastos.
Hindi mura ang mag-alaga ng ganitong kotse. Ang BMW 330 na may B48 na makina pwedeng asahan ng high pressure fuel pump kapag nasira, aabot ng 1,200 hanggang 2,000 at $500 ang gastos. Dagdag pa dyan ang turbochargers dahil turbo ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang $4,000. Dagdag pa rito, may gastos din sa cooling system daya ng water pump at thermostat. Nabanggit ko na pero sa B48 mas madaling ma-access at nagkakahalaga ng 1,000 hanggang humigit kumulang $1,600 sa US para gawin ito. Dahil dito, ang bagong mga modelo ay may mechanical water pumps kaya mas mura kumpara sa mga luma na electric water pumps na madalas may problema. Dahil turbo BMW ito, mas maraming cooling, water at oil lines, pati wastegates na maaring magka-wastegate rattle. Kaya mas marami talagang posibleng masirang bahagi sa BMW. At ano ang edad na dapat isaalang-alang? Kailangan mang pag-isipan yan. Pero ang bagong-bagong Lexus IS350 na may napakagandang 3.5 litrong V6 na tinatawag na 2GR FKS V6 ay may sarili ring mga issue tulad ng tagas sa water pump na hindi naman bihira. Maaring asahan mong gagastos ka ng $600 hanggang $900 para ipayos yan, kasama na ang lahat ng piyesa at labor. Dayon din, pagdating sa suspension ng Lexus, bushings at control arms, medyo mas marupok ang mga ito. Ang BMW naman, halos sobra kung magdisenyo, halos sobra ang engineering, kaya mas tumatagal ang mga piyesa nila. Ang preno at suspension parts ng Lexus ay mas marupok. Kapag madiin kang magmaneho o laging dumadaan sa lubak, mas mabilis silang masira. Anumang pagkumpuni na kakailanganin mo ay maaring umabot ng 1,000, 1,500 o $2,000 para ayusin ang buong harapan ng sasakyan kung sakaling magkaroon ito ng mga tunog na kumakatok o kumakalampag dahil sa mga lubak na dinaanan mo. Dapat din nating isaalang-alang ang 8-speed automatic transmission na konektado sa Toyota. Kamakailan nagkaroon ng problema ang Toyota sa ilan sa mga transmission na ito. Maganda sila kapag maayos pero minsan may problema rin. Nagkaroon ng mga issue at syempre kung walang maintenance, maaring masira ang mga ito at kilala na rin na pwedeng masunog ang transmission kaya mag-ingat kayo dyan. Ang sira o palyadong transmission na bihira mangyari ay maaring umabot ng 4 hanggang $6,000 ang gastos. Malaking problema yon, hindi pangkaraniwan. Pero mas maganda pa rin ang gearbox ng BMW. Pero bakit hindi na lang natin talakayin kung gaano katibay at katagal ang mga sasakyan na to? Mas persado ang BMW, turbocharged pa. Mas mataas ang internal pressure, mas maraming nagagamit na thermal capacity. Ang mga makinang mas efficient ay kadalasang mas matindi ang takbo, mas mataas ang internal pressure at mas mataas ang internal temperature. Ibig sabihin, mas napupuwersa ang BMW, mas napupuwersa talaga. At gaya ng inaasahan mo, malamang hindi ito tatagal ng kasing tagal. Ngayon, ang inaasahang haba ng buhay ng karaniwang BMW 330 ngayon ay nasa pagitan ng 200,000 hanggang 250,000 milya. Kung ang kotse ay may 250,000 milyang buhay at nagmamaneho ng 10,000 milya bawat taon, aabuti ng 25 taon bago ito itapon. Sa tagal na yon, sino pa kaya ang gumagamit ng kotse? Naging pangharabas na lang ang kotse yon. Pagdating ng panahon, bumaba na ang halaga sa $5,000 o $6,000 at wala nang nagmamalasakit. Ang kotse na tumatagal ng 250,000 milya ay sapat na para sa kahit sino ngayon. Sa kabila nito, kung isa ka sa mga driver na gustong panatilihin ang kotse mo ng 20-25 taon at baka marami kang mailagay na milyahe dito, ang Lexus IS350 ay kilala at napatunayan na tumatakbo ng hindi bababa sa 300 hanggang 400,000 milya. Kaya abot pa ito ng mas malayo, mas higit pa, marahil 50%, 80% na mas malayo kumpara sa karaniwang BMW 330. Kung balak mang panatilihin ang sasakyan mo ng 20 o 25 taon at ito na ang huling kotse mo, walang tanong-tanong. Ang tanging bagay lang, gaya ng sinabi ko, na medyo kapintasan ng kotse na ito ay parang may kulang talaga ito ng kaunti. Alam mo, patuloy umaabante at sinusubukang maging kompetitibo ang ibang brand. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang Giulia, tingnan mo ang BMW 3 Series at Audi S4 at lahat sila ay sinusubukang itaas ang kanilang antas pagdating sa teknolohiya at performance. Yung iba sa kanila ay gumagamit ng Turbo 4, yung iba naman ay Turbo 6. Pero kahit ano pa man, nagbibigay sila ng mas matipid na konsumo at mas magandang performance. Ngayon, napapaisip ako tungkol sa tibay ng mga ito. Para sa akin, ang pangunahing issue rito ay pagiging maasahan. Kaya siguro nananatili ang Lexus sa pamilyar nilang teknolohiya. Meron tayong 3.5 liter na V6 dito. Luma na ang balita, walang espesyal pero maayos pa rin gumagana at sapat ang lakas para pasayahin ang lahat.
Ang totoo, alam mo, aabot ito ng 500,000 milya sigurado, walang tanong. Kung gusto mong magmaneho ngayon, ma-enjoy ang takbo at tunog ng kotse at makatipid pa sa gasolina, baka BMW ang para sa'yo. Malayo ng narating na pagiging maaasahan ng BMW. Hindi na ito tulad ng makina ng 10 hanggang 15 taon na nakalipas dahil mas maganda at mas maaasahan na ngayon. Pag-usapan natin kung anong klaseng driver ka. Kung naghahanap ka ng mas magandang pagmamaneho, mas matipid sa gasolina at mas modernong teknolohiya at mas dekalidad ang pakiramdam ng interior, malinaw na BMW ang para sa'yo. Kung ang hanap mo naman ay subok na pagiging maaasahan, tibay, mas mababang gasto sa pagmamay-ari sa pangmatagalan at sasakyan na malamang ay mas kaunting oras ang gugugulin sa talyer, ang Lexus ang sagot mo. Kahit may espesyal akong gusto sa parehong sasakyan, malinaw na mas matibay at maganda ang tunog ng makina ng Lexus kahit medyo malakas ito sa gasolina at luma na ang teknolohiya. Hindi ito pinakamaluwag sa likod pero halos kapantay lang ng kasalukuyang BMW 3 Series. Ramdam mo pa rin ang kakaibang pakiramdam. Medyo masikip pero muli ayos lang ito para sa isang sasakyan na talagang nilalayong maging sporty at luxury na pinagsama at pinaghalo. Sa kasamaang palad, dahil sa facelift na ito, naging kamukha pa lalo nito ang Toyota Corolla at hindi na ito kasing astig ng itsura kumpara sa modelong 1 taon o 2 taon na ang nakalipas. Dayunpaman, mas matindi talaga ang karanasan sa pagmamaneho ng BMW at palagi akong humahanga sa driving dynamics nito. Kaya talagang gusto ko pareho at napakahirap magdesisyon. Sa halagang $50,000, alin ang pipiliin mo? Ang BMW ba o ang Lexus? Sabihin mo sa akin, gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa bagay na yan, ang tanging mga BMW na malamang nabibilin ko para sa 2026 ay yan lang. Ang tanging mga sasakyan ng Lexus na bibilin ko para sa 26 ay yan lang din. Kung nakita mo may halaga ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at talagang umaasa akong babalik ka para sa susunod. Sana'y magkaroon kayo ng magandang araw at magkita-kita tayo ulit mga kaibigan. Paalam!